Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Chapter 8. Pagkalipas ng mahigit isang buwan, parang puputok ang tiyan ko sa kabusugan na pumalatak si Max. Nagyayang kumain sina Milan at Moira sa labas, subalit ibinida ni Moira ang talento ni Diana sa pagluluto. Kaya hindi na nakatanggi si Diana nang tatlo na ang magyaya sa kanya. Bumili sila ng mga sangkap at doon nga sa bahay niya siya nagluto. Ako rin, segunda naman ni Milan. Oops! That's my phone, ani ni Moira. Nang may magring sa cellphone, tumayo ito. Excuse me, sasagutin ko lang ha. May hinihintay akong tawag mula kay Ate We. Lumabas ito ng kusina. Sige na. Doon na rin kayo sa sala. Ako nang bahala rito. Pagtataboy niya sa dalawang binata. You go ahead, Milan. Tutulungan ko si Diana na magligpit dito. Sabi naman ni Max. Sus! Nakahanap ng dahilan para masolo si Diana. Bulong ni Milan. Ngunit lumabas din naman. Naiiling na napangiti lang si Diana. Nagtulong sila ni Max na magligpit. Kanina pa nga ito nakaalalay sa kanya. He assisted her the whole time. Tinulungan siya na maghiwa ng mga sangkap, magluto at maghanda ng mesa. Sa susunod na araw, ay tapos na ang bakasyon ni Max. Ang sabi ni Moira ay hindi tiyak kung kailan ang balik ng binata dahil pa bago-bago raw ang kontratang pinipirmahan nito para sa isang misyon. Minsan daw ay hindi na umuwi si Max at doon na rin pumipirma ng extension. Aaminin ni Diana, mabigat ang kanyang loob. Nakadama siya ng tungkot. Kung kailan pa naman close sila ni Max, well, hindi sila close bilang magkaibigan. Pareho silang aware na may namumuong magandang relasyon sa pagitan nila. Yun nga lang, wala silang formal na usapan. Hindi niya alam kung ano ba ang kanilang relasyon, kung ano ba ang mayroon sila. Aalis na lamang si Max pero parang malabo pa ang tunay na estado nila sa isa't isa. Hey! Pagkuha ni Max ng kanyang atensyon. Ha? Bakit parang nalungkot ka? Kinalma niya ang sarili. Halos nangangalahati na lang pala ang binata sa pagliligpit ng mga pinggan. Hindi naman na. Tinungo niya ang lababo. Ako na maghuhugas. Ako na. Nanigas ang kanyang katawan. Nang pumosisyon si Max sa likuran niya. Mula noon ay hinawakan nito ang kanyang mga kamay na may hawak na plato at sponge. Literal na nakakulong siya sa mga bisig ng binata. Max, usal ni Diana. Hindi pa rin binipitawan ni Max ang kanyang mga kamay. Nakatuon din ang kanyang atensyon sa halos magkadikit nilang mga katawan. Ramdam niya ang singaw ng init ng katawan nito sa kanyang likod. Sa pag-iisip pa lamang, ng malapad na dibdib ng binata ay pumupuno na sa dibdib. Ang kagustuhan na tuluyang sumandal doon. Diana! Max murmured against her ear. Hindi alam ni Diana kung imahinasyon lang niya na sinasamyo ng binata ang kanyang buhok. Max, she breathed. Nagpatianod siya nang iharap ng binata. Pinaglakbay nito ang mga mata sa buong mukha niya. Napalunok siya nang makita ang kislap ng mga mata nito. Max wanted to kiss her and she was welcoming the idea. Gusto rin niyang matikman ang mga labi nito. Pakiramdam niya ay hindi na sapat na paminsan-minsan ay nag-holding hands sila. Nagngingitian, nagtititigan. She wanted to feel more than she wanted to be more intimate with him. And it seemed they had both falling under a magical spell. Nang bahagyang ilapit ni Max ang muka, ay hindi na nakapagpigil si Diana. Inilapit din ang kanyang muka. They did not kiss yet. Ikiniskis ni Max
ang dulo ng ilong nito sa kanyang ilong. She inhaled, filling her lungs with his sweet breath. Hanggang sa tuluyang pang nasakop, ang distansyang naglalayo sa kanilang mga labi. They kissed each other hungrily. Tila pareho silang uhaw, dahil kapwa naghahabol, nagmamadali sa pag-angkin sa mga labi ng bawat isa. God! It feels so great. Lalong pinag-alab ng halik na yon ang kanyang damdamin. Pleasure rushed through every nerve ending. Mac's lips were intoxicating. Tila na-discover ni Diana na isang masarap na pagkain na ayaw ng tigilan. Hindi na rin niya napigilan ang mga kamay. Tila may sariling buhay ang mga yon na pumulupot sa batok ng binata. He deepened the kiss and she found herself clinging to the sweet passion of his kisses. Kung hindi pa sa mga boses ni Milan at Moira na nagkukulitan, ay hindi maghihiwalay ang mga labi nila ni Max. Never knew that it would go so far. When you left me on the boulevard, come again. You would release my pain. And we could be lovers again. Napabalikwas ng bangon si Diana nang marinig ang tinig ni Max. Sinulya pa niya ang luminous clock ng bedside table. 12:00 na ng hating gabi. Just one more chance, another dance, and let me feel it isn't real that I've been losing you. The sun will rise with your eyes. Come back to me, and we will be happy together. Never knew that it will go so far. When you left me on that boulevard, come again you would release my pain. Si Max nga ang kanyang naririnig. Malakas ang boses na kumakanta at halatang lasing pa. What the hell is he doing? Oh, well, alam naman ni Diana na kasama ni Max si Milan at ang iba pang kaibigan para sa advance celebration ng kaarawan nito. Pero, bakit naroon ang binata sa labas at hindi lang dumiretso sa bahay nito para makapagpahinga? Ang sabi ni Max ay mag-uusap sila bukas. Pagkatapos kasi ng halik na naganap sa kanila, ay hindi na sila nakakuha ng oras ni Max dahil ginulo na sila ni Moira. Dali-daling bumaba ng kama si Diana at naghagilap ng roba na maipantatakip sa suot na pantulog. Narinig pa rin niya ang pagkanta ni Max. Baka nasa beranda ito. Hindi naman siya nagpapatay ng ilaw roon. Sumilip siya sa peephole at nakita nga ang binata na nakaupo sa isang seti. Yok-yok ang mga balikat nito pero patuloy pa rin sa pagbirit. Napasandal siya sa pinto. Ano ba ang dapat kong gawin? Should I let him in? Pero hating gabi na at kababae pa niyang tao. Hindi yata magandang tignan kung magpapapasok siya ng lalaki. Mabuti man lang sana kung aalis din kaagad si Max. Pero paano naman kung makatawag pa ito ng atensyon ng ibang taga San Mateo? Maybe today, I'll make you stay a little while just for a smile and love together. For I will show a place I know in Tokyo where we'll be happy together. Damn! Lalong lumalakas ang boses ni Max. Ang siste, sintonado pala ito kapag kalasing. Pumihit si Diana. Inalis ang lahat ng lock ng pinto at binuksan yon. Never knew that it would go so far. When Max, tawag niya. Anong ginagawa mo? Nag-angat ng ulo ang binata. Hindi maikakaila ang namumungay ng mga mata. Diana, hello sweetheart. Nagustuhan mo ba ang kanta ko? Boulevard? Yun ang maganda kapag ka may gitara. Anito sa lasing na boses. Hindi maikakaila. Nalasing ka nga, Max. Hating gabi na wa. Umuwi ka na at magpahinga ka na. Mag-uusap tayo bukas, hindi ba? No. Hindi naman ako masyadong lasing eh. I'm perfectly sane. Alam mo ba?
There's something missing in my house, Diana. Ha? May nawawala ba sa bahay mo? Gulat na tanong niya. May nagtangka ba na kataluhin si Max? Anong nanakaw? I mean, nawala sa bahay mo. There's something missing in my house. Tumayo ang binata at nilapitan siya. There's also something missing in my life. May kulang. Napagtanto ko lang noong makita kita at makilala kita. Bigla ang pagtahip ng kanyang dibdib. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi sumagot si Max. Subalit naging mabilis ang mga pangyayari dahil ang sunod na namalayan ni Diana ay hapit siyang ng binata at papalapit na ang kanyang mga labi sa mga labi nito. Max just swallowed Diana gulps. Inangkin ng binata ng buong buo ang mga labi ni Diana. Nanlaki ang kanyang mga mata sa sobrang gulat habang si Max ay patuloy na pagsimsim sa kanyang mga labi. His kisses were on fire. Naroon ang diin, ang tila pagkauhaw at pagnanasa at nadadarang siya, nagiinit until she found herself responding to his kisses. Nalalasahan niya ang alak sa mga labi ni Max at pakiramdam niya ay nalalasing na rin. Desire swept through her at hindi niya yon mapaglabanan pa. Hindi alam ni Diana kung siyang umatras para makapasok sila sa loob ng bahay o si Max ang nagiya sa kanya papasok dahil natagpuan na lamang niya ang sarili na nakasandal sa saradong pinto. The longing that crept into her surprised her. It was undeniable and consuming. Patuloy na lumalalim ang halik at patuloy na nag-aalab ang kanilang mga damdamin. She was so aware of his body heat radiating through her, making her blood boil. Tumaas ang hindi mapalagay na mga kamay sa buhok ni Max at sumabunot doon. Diana, Max murmured hoarsely and his voice resonated like a curse. Para siyang kinikilabutan nang hindi mawari. Bumaba ang mainit na mga labi ni Max sa kanyang leeg. And she tilted her head to give him more access to her neck. Ang ekspertong mga daliri ng binata ay kumalas sa pagkakabuhol ng kanyang roba. Bumagsak yon sa sahig. And she did not seem to mind. Alam ni Diana kung ano ang nakatakdang mangyari. And she was drowning in the sensation she was feeling that she could not hold back anymore. Humawak siya sa laylayan ng damit ni Max at hinubad yon. He helped her. She spread her a finger across his tossed chest to feel him. Max growled. Ang sunod na inalis ng mga daliri nito ay ang tirante ng kanyang nighties. The silk nighties then joined the robe on the floor. He broke the kiss. Bahagya siyang nakaramdam ng hiya nang makitang pinagmamasdan ni Max ang kanyang katawan. She realized she was wearing nothing but a pair of panties. "You are so beautiful," wika ni Max. Hindi maikakailang apoy ng pagnanasa at pangangailangan na sumusungaw sa mga mata. Nagresulta iyon ng pagragasa ng kakaibang kilabot sa buong katawan ni Diana. "I want to make love to you, Diana." "My love?" Pausang tinig na wika ni Max. "Will you let me?" And that point, tila wala na ang kalasingan ng binata. "My love." Tumango si Diana. Hindi dahil sinabi ni Max ang magic word. Ngunit gusto rin niya ang sandaling iyon. She wanted that memory with him bago ito tuluyang umalis. Muling lumapit si Max at dinama ang malulusog na mga dibdib niya. In no time, Max was standing tall and proud in front of her very eyes. His arousal was rubbing into steely hardness
and that sight created an aching fool between her thigh. Lumapit si Diana sa binata. Tila may sariling ay ang kanyang mga kamay at dinama ang buong katawan nito. Hinaplos niya si Max mula sa malambot na buhok sa magaspang na istabol hanggang sa dulo ng mga daliri. She branded him with her hand and her lips followed. Hindi siya makaramdam ng hiya. Her body was on fire. She was in erotic ecstasy and every nerve tingled. Lalong pinag-aalab ang damdamin niya ng pagnanasang nakasungaw sa mga mata ni Max at sa ungol na pinakawawala nito. The desire between them was just beyond belief. Then Max turned to explore her body came and he pleasured, tormented her. Pakiramdam niya ay mababaliw sa sensasyong rumaragasa sa kanyang buong katawan. Hindi niya napigilan ang mga ungol sa kanyang lalamunan. She felt so ecstatic. Para sang diyosa na sinasamba ng binata. Walang parte ng katawan ang hindi pagpapala nito. Bawat sulok ay dinadaanan ng mainit na tingin ng haplos at ng halik, making them burn with sensation. Max! Max! Naghahabol ng hiningang usal ni Diana. Napatingala si Diana. Nalulunod sa sensasyon. Then, his hand agonizingly traveled down her stomach until it reached us a destination. Ang matinong bahagi ng kanyang isip ay tumututol sa nakatakdang maganap. They should not be making love right now. May mga rason kung bakit hindi dapat. At least, hindi muna. Subalit hindi magawang mangibabaw ang pagtutol na yon. Hindi makontrol ni Diana ang sarili. She was already drowning in that intoxicating pleasure. Maaring pisikal na pangangailangan lamang. Subalit sa pagitan nila ni Max, hindi lamang yon ang tinutugunan nila kundi maging ang kanilang mga puso. And their soul need. Isa pa, kasabay ng pagpintig ng kanyang puso, ay umaalingaw-ngaw sa isip ang sinasabi ng binata. My love, mahal daw siya ni Max. Yun ang pumuputol sa kanyang pagtitimpi. Handa siyang sumugal para sa sandaling iyon. And she would. She opted to shut down her mind. Hindi muna siya mag-iisip. She would live for this moment. Susulitin niya ang sandaling iyon sa piling na lalaking nagbalik ng ngiti sa kanyang mga labi. Buong pagmamahal na tinititigan siya ni Max. I love you, Diana, he said as he led her in the oldest and most primitive dance of all time. At dito na po nagtatapos ang chapter 8 ng aking kwento. Muli po, maraming salamat po and God bless all.